tagapagsalita at chairman din po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kalyodi, nandito po tayo ngayon sa Bombo Radyo Dagupan. Nice to see you again, Kalyodi. Bago po ang lahat, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live. Siyempre, napapakinggan din po sa ating mga radyo. Pagbati po sa ating tagapakinig dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Good afternoon po. Justin, at maraming salamat sa muling pag-iimbita sa akin sa iyong programa. Yes po, Kalyodi. Kalyodi, siguro, unang-una, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa ating programa. Pero Kalyodi, kunan lang po namin kayo ng pahayag, gaya po na nababanggit natin, no, sa ating pong mga listeners and viewers. Cancel nga po, no, yung first tranche ng 85 pesos na wage increase dyan po sa NCR. Ang Kalyodi, bilang chairman po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, ano po yung reaction natin dito sa biglaang pagkansela po ng 85 pesos na wage increase? Nakumpleto yung sama ng loob namin doon sa 85 pesos dahil una, napakaliit no. Kung ikukumpara doon sa hinihingi ng mga manggagawa na dapat sana ay maabot yung cost of living at na 1,300. At maliit pa rin kahit doon sa hinihingi namin na 200 pesos. Dahil bukod sa maliit, naging dalawang bigay. 60 ngayong dapat na July 25. Naudlot na nga ito dahil doon sa TRO. Ang susunod na 25 ay dapat sa January. Ngayon wala. Ang pangatlong ikinasama namin ng loob, alam mo ba, Justin, na nagreklamo nito o nag-file ng petition ay mga dalawang kapitalistang bilyonaryo sa ating bansa. Ito yung R2 Builders at saka yung Redecon na parehong bilyonaryo. Kaya malungkot o masama ang loob ng mga manggagawa na yung kakarampot ng dagdag na sahod ay hindi pa matatanggap. At tingin ko, may epekto yan doon sa iba pang regional wage board na hindi maglabas kaagad dahil aantabayanan kung ano magiging resulta nitong nangyaring TRO dito sa Metro Manila. Kalyodi, ano po ba yung reaction natin nung mag-request po itong binabanggit po nating dalawang kapitalista na mga nag-request or nag-motion for TRO, itong first tranche na itong 85 pesos na wage increase dito po sa NCR. At ano po yung reaction natin nung payagan po yan itong pagkansela sa 85 pesos na wage increase, Kalyodi? Hindi namin pinansin dahil alam na klaro sa amin na hindi pwedeng harangin ng anumang korte ang wage order na ipinagkakaloob ng wage board. Kaya nagulat kami na pinayagan ng RTC Pasig at mismo ng Secretary of Labor yung pagharang, yung TRO. Alam namin bawal yun eh. Dahil mayroong provision sa Labor Code under Article 126 na hindi pwedeng harangin ang anumang wage order na ilalabas ng wage board. Kaya parang baliwala sa amin, pero itong sineryoso at inaprubahan, nagpapakita ito na talagang yung ating mga opisyal ng gobyerno, itong Department of Labor at itong RTC judge, malalim ang pagsamba sa mga kapitalista. Kaya't nagkukumahog na pagbigyan ang kahilingang harangin o maglabas ng TRO, nakalimutan yung pagbabawal sa labor code ng pagharang. Yes po, Kalyodi. May mga nais po ba o may mga plano po ba tayo na susunod na hakbang, Kalyodi, regarding po dito sa kakarampot na nga po na dagdag sahod, bagamat may mga milyon na mga manggagawa po ang umaasa na dito or inaasahang magbebenepisyo dito, and yet naudlot pa po. Ang grupo po ba natin, Kalyodi, may mga inaasahan po ba tayong susunod na hakbang para ipanawagan po ulit itong taas
na minimum wage dyan po sa particular, not only sa NCR, kundi sa lahat po ng mga manggagawa sa ating bansa, Kalyodi? Una, yung pagkilos, meron kaming pagkilos bukas. Oh. Pagkasabayan namin dito, mayroon kaming pagkilos o picket dito sa RTC, sa Pasig, bukas ng umaga. Kasabayan ng pagkilos din ng buklo ng manggagawang Pilipino doon sa Dole. Laban doon sa pagsang-ayon ni Secretary Trentino at yung naman sa Pasig, laban doon kay Judge Marie Joyce Malunsong na hindi dapat nila ginawa, at ang aming kahilingan ay kagyat na bawiin ang kanilang desisyon. Dahil kung hindi ito babawiin, may epekto ito, hindi lamang sa mga manggagawa ng NCR, yung 1.2 million na mga manggagawa na maapektuhan, pati ito sa mga manggagawa sa bawat rehiyon. Ibig sabihin, hindi makagagawa ng desisyon ng mga regional wage board hanggat na merong TRO dito sa Metro Manila. At kung hindi nila gagawin yan na baguhin, ay magkakaroon niya ng pagpuprotesta o kondemnasyon ng mga manggagawa laban sa Department of Labor, at hindi lang malamang sa Department of Labor, kundi dapat ay yung gobyerno mismo, yung Malacanang, ay dapat hamakbang siya dahil alam na ng Pangulo ni BBM itong ginawa ng Regional Trial Court at ng Department of Labor na harangin o mag-issue ng TRO at huwag ipatupad yung maliit na dagdag na sahod na dapat tanggapin na sana ng mga manggagawa dito sa NCR. Yes po, Kalyodi. Yun, lumabas na, may gagawin po tayong pagkilos bukas, Kalyodi. Ano po ba yung pinaka agenda po natin sa pagkilos po bukas, Kalyodi? Is it yung ituloy na, ibigay na yung 85 pesos na wage increase, or may mga iba pa po tayong agenda dito po sa pagkilos, yan po sa Dole, Kalyodi? Siyempre, paunahin yung kahilingan na dapat ng bawiin ng RTC yung kanilang desisyon. At kaagad ding ibalik o ipatupad, retroactive, yung 60 pesos na dapat ibinigay na noong pang July 25. Yun yung immediate na kahilingan namin. At pangalawa, siguro panawagan na sa gobyerno, sa Malacanang, na huwag nang mangyari ulit itong mga ganitong sansala sa benepisyon dapat matanggap ng ating mga manggagawa. Dahil pag ito'y hindi ginawa ng paraan na may patupad at pinanindigan ng korte na tama yung kanilang ginawa, abay, wala nang pagtitiwalaan ang mga manggagawa. Tama. Itong ating gobyerno nagpapakita talaga na talagang mas killing sa interes ng mga kapital. Pagka ang mga kapitalista ang nag-request, kaagad ibinibigay kahit bawal sa batas. Pero pag manggagawa ang naghihingi ng dagdag na sahod, halos dumaan sa butas ng karayom o humihila ng bayawak sa lungga. Ganun kahirap. Tapos ito, bigla na lamang babawiin. Kaya mabubulgar kung anong katangian ng gobyerno, mayroon tayo. Ito ay gobyerno para sa kapitalista, hindi para sa mga manggagawa na siyang gumagawa ng produksyon, siyang gumagawa ng serbisyo, siyang pwersa ng kaunlaran at development. Pero yung maliit na sahod na ipinagkaloob ay binabawi pa. Yes po, Kalyodi. Yun nga, yung sinabi po ninyo na halos lumusot po tayo sa butas ng karayom para mapakinggan lang po ng pamahalaan. And yet, yung mga kapitalista na meron naman pong pera, isang request lang po nila, agad-agad po napagbibigyan. Ngayon, Kalyodi, kahit po sa nangyayari ngayon, di ba? Milyong-milyong mga manggagawang Pilipino po, itong umaasa nga
dyan po sa NCR. Ngayon, yung mga nasa regional, yung mga labor po, yung mga manggagawa po natin sa mga provincial, nag-aantay po sila. No? Posible na sa NCR, na malamang sa susunod, pwede na kaming maambunan ng dagdag na sahod mula sa pamahalaan. Pero ngayon, yung 85 pesos nahaharang pa. Kalyo, di gaano pa po kaposible? Aasa pa rin po ba yung mga manggagawa po natin sa pamahalaan na may chance pa rin po bang tumaas yung kanila pong sinasahod, Kalyo? May tansya naman ako na just pinababawi ito kasi garapal eh. May malinaw na batas o kautusan sa labor code na hindi pwede na pinaharang ang anumang kautusan ng wage board hinggil sa dagdag na sahod. Ito'y garapal. Kaya tingin ko ay babawin ito. Tingin ko ito ay resulta lamang ng kailang masyadong pagsamba o pagkiling sa mga kapitalista. Kaya nalimutan nila na may batas na nagbabawal sa kanila na harangin. Kaya may paniwala ako na ito ay ibabalik. At kung hindi nila ito gawin, abay masyadong garapal na hakbang ito laban sa mga manggagawa. Masyadong garapal. At hindi ito matatanggap ng mga manggagawa. Ito, Kalyo, gusto ko lang din po kayong kunan ng pahayag. Kasi last week, nagsona po si President Marcos. Tayo po ba, Kalyo, na-fulfill po ba tayo? Nabitin? Ano po yung reaction natin doon sa sona po ng Pangulo, Kalyo? Walang nabago. Ang lumalabas, parang akala mo si Presidente Marcos Jr. ay trapong politikong nangangampanya sa eleksyon. Nangangako ng langit. Nangangako ng racket. Masyadong patayog yung pangakong racket. At binusog ang mga tao sa mga ipinamimigay at ipamimigay pang mga ayuda. Ay ayuda republic na tayo. Hindi tayo unlad kung puro ayuda lamang ang binibigay. At yung pinagmamalaki na yung 20 pesos na bigas daw ay inabot daw, nabigyan na daw ng nabiyayaan na yung 2.5 million na pamilya. Hindi na alaala na 17.4 million ang pamilyang nangangailangan ng 20 pesos na bigas. Kahit ang liit, binabanggit lang ay million-million, pero pag kinenta mo, oo nga, 2.5 million na pamilya ang nabigyan daw ng ayuda sa 20 pesos na bigas, pero 17.4 million ang mga nangangailangan ng 20 pesos na bigas na pamilya. Ito yung mga mahihirap. Kaya ang layo. Hindi papasa. Yung kanyang mga pinangako nung sinabi nung SONA. At yung mga pangako, ay narinig na natin yan. Naka-4 na SONA na nga siya na puro magaganda ang sinasabi. Pero hanggang ngayon, hindi makita ng bayan yung pangakong yon. At kabaligtaran na nangyari. Nabaon sa utang ang ating bayan. Mula sa 12.7 trillion, ngayon 19 trillion na. Lumaganap at naging natural ang nakawan sa Pilipinas. Hindi milyon-milyon, bilyon-bilyon at hindi lang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninanakaw na ang presyo ng kuryente napakataas, ang presyo ng gasolina, napakataas. Pinakamataas tayo sa buong Asia, Southeast Asia. Kaya anong sinasabi niyang kaunlaran? Wala, pareho lang sila nung pinalatan niyang gobyerno ni Duterte. Wala silang pinagkaiba. Dahil silang dahil silang dalawa ay pareho mula sa ng mga dinastiya na siyang problema ng ating bansa ngayon. Yun, Kalyo D, siguro
tapusin po muna natin itong usapin po natin. Pero may mga pahabol po ba tayong nais pang sabihin, Kalyodi? Mga hakbang po na nais po nating gawin at syempre i-anunsyo rin po sa ating mga tagapakinig dito po sa Bombo Radio Dagupan. Go ahead po, Kalyodi. Okay, maraming salamat. At isa pa ring problema natin, bukod dito sa pagbawi sa sahod ng mga manggagawa, marami na rin pagbawi eh. Yung mga mangingisda natin, yung kailang 15 kilometer na exclusive lang para sa kanila, binawi na rin ng ating gobyerno. Ibinigay sa malaking negosyante. Yung ating lupa para sa mga magsasaka na 1,600 hectare, inagaw na rin eh. Ibibigay sa mga dayuhan para pagtayuan ng Paksilica. Wala na, lahat na binabawi eh. Na namang mga para sana sa mga sa ating mga kababayan. Kaya wala na tayong pag-asa sa gobyerno ito. Wala tayong pag-asa sa mga politikong dinastiya, sa mga partido ng mga bilyonaryo. Tingin ko dapat ang mga ating mamayan ay magkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa politika. Dapat politika hindi ng mga bilyonaryo, ng mga dinastiya, ng mga oligarko, ng mga sikat, kundi dapat politika ng masang Pilipino, ng mga sektor, at ng mga mamamayan, at hindi ng iilan. Siguro yun lamang at maraming salamat, Justin. Yes po, Kalyodi. So far, that's all I have po. Naway sa mga susunod po na usapin, kung magkaroon man po, no? Bukas siguro, Kalyodi, maaari po tayong magkamustahan po ulit dito po sa mga hakbang na gagawin po natin. See you again po next time, Kalyodi. Maraming salamat. Okay, mga 8:30 yata, nandun naman kami sa lugar. Okay po, Kalyodi. Thank you po, Kalyodi. Thank you. Ingat po kayo. Salamat. Yan po mga kabombo, si Kalyodi de Guzman, ang chairman po ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino o BMP, no? Doon po sa kanilang reaksyon dito sa kakarampot na nga na 85 pesos tapos 2 gives pa, naharang pa nga